Good day everyone, ako si Mac, tara samahan niyo ako. Shoutout sa mga sponsors natin na walang sawang sumusuporta, pati na rin sa mga kautol na lagi nakasubaybay sa atin. Thank you po sa inyo. In this video mga kautol ay pinadala na naman tayo ni JC Only for the third time. Nagpadala na naman sila ng munting regalo. Ito cartridge needle. Yung unang padala needle, pangalawa yung Epoch Wireless Tattoo Machine, yan yung gagamitin natin ngayon. Nakapag-setup na ako dyan. Tara, simulan na natin mga tol. In this part mga kautol, I used 3 round shader. Standard gauge siya. Ginagamit ko yung 3 round shaders para sa mga detalye. Madalas kong gamitin yan, mga round shaders, alam niyo yan. Para soft lang yung resulta niya. Hindi siya sharp tingnan. Para realistic pa rin yung dating niya. And palagi kong sinasabi yan sa mga videos ko, sa mga bago sa channel ko. Kaya palagi kong inuulit na okay yung round shader para sa mga detalye, lalo na sa realism. Ang nagustuhan ko sa needle na to pasok agad yung tinta, isang pasada pa lang. Matalim kasi siya kahit round shader. Okay na okay siya. Ang problema lang hindi tayo sponsored nito nung brand na to. Pero okay naman dahil binibigyan tayo ng pagkakataon na magamit natin. Tas dito sa New Zealand wala pang distributor nito kaya sana magkaroon talaga para makakabili rin tayo minsan. Bali halos round shader lang yung ginamit natin dyan mga tol. Karamihan sa tattoo na to puro round shader lang. Medyo nagkamali ako sa part na to mga kautol ko kasi hindi ko siya nalagyan ng first layer. Nag-detail agad ako. Kaya mamaya babalikan ko pa yan. Sisingit-singitan ko ng mga kulay. Pero ganyan ako magdetalye mga tol. Random lang, hindi ko na ini-stencil isa-isa yung mga detalye. Kung ano lang yung nakikita ko dun sa reference, nire-replicate ko lang sa balat. Hindi naman natin kailangan na 100% na i-copy-paste yung reference mismo sa balat Kasi hindi natin kaya yun. Hindi tayo printer. Yan, kung ano lang yung flow ng detalye, sinusundan ko lang yun. Bali gumamit ako ng brown dyan. Sinawsaw ko sa gray. Ganun lang madalas kong gawin. Mix lang ako sa tip na mismo, tip mixing kumbaga. Yung color palette ko kasi madalas hindi ako gumagamit ng sobrang bright na kulay. Puro neutral colors lang yung ginagamit ko. Tulad na itong yellow na to, sinawsaw ko siya sa gray para mamatay yung tingkad niya. Maging neutral color lang siya. Neutral yellow. Gagawa tayo ng separate video para sa color palette. Itatopic natin dun yung hue or chroma. Kung ano ba yung mga dapat nating malaman. Tsaka kung may mga tanong kayo mga kautol, comment nyo lang, gagawa natin ng video yan para sa inyo mga kautol. Balik na tayo sa YouTube. Dito nagpalit na ako ng needle. Gamit ko na ay 9 round magnum or 9 curve mag. Same lang naman yon. Ito yung tinutukoy ko kanina na dapat mag-base color ka muna. Yung first layer, yung pinaka-base color niya. Then, add ka na lang ng layer para sa mga detalye. Second layer, yung mga detail. Hanggang sa makuha mo na yung tamang itsura nung kinokopya mo. Tsaka okay yung ink flow nitong cartridge na to. Talagang bumababa talaga yung ink sa balat. Sumasama talaga siya sa needle. Minsan kasi may mga cartridge na pag tinusok mo parang ayaw bumaba nung ink. May mga ganong instances Ito nagpalit na ako ng size. Curve mag pa rin yan na 15. Mas mataas na yung size niya. Same pa rin yung volts ko tsaka stroke.
nagle-layering lang ako, base color lang muna. Yan yung hindi ko nagawa dun sa unang part ng tattoo na ginawa ko, sa unang part ng video. Yan, nag-base color muna ako, tapos nag-layer na ako ng mga detalye. Round shader pa rin yan mga tol, 3RS. Yan, yung mga kulay mga tol, sinasawsaw ko yan sa gray. May mga ganun kasi akong ginagawa minsan na halimbawa, yung part ng tattoo, part ng design, may pagka-shadow. Yung kulay niya may shadow. Paano mo gagawin yun? Siyempre, isasawsaw mo na lang dun sa gray. Ganun yung madalas kong ginagawa mga tol. Nagtitip mixing ako. Yun, gaya nga na sabi ko, gagawa natin ng separate video yan mga tol. Ito, lipat na tayo ng 5 round liner. Yan, tingnan nyo yung tip, tsaka yung needle niya mga tol. Sobrang stable ng needle. Hindi siya nagwiwigil, hindi umaalog. Tsaka ang talim niya, hindi mo na kailangan balikan. Pasok agad yung tinta niya. Pasok agad yung ink. Maganda rin kasi yung brand na gamit kong ink. Starburst Colors, shoutout. Yan, nag-liner ako dyan kasi gusto ko mag-stand out tong part na to. Yung detail dito, gusto ko siya agad yung unang mapansin pagka tinignan mo yung tattoo. Yun yung purpose ng paggamit ko ng liner sa ibang part ng detalye. Tulad nito yung pinaka-focus niya yung mukha. Kaya nag-liner tayo dyan para litaw na litaw. Sharp kasi yan mga liner. Ingat lang sa paggamit ng mga liner mga tol kasi dahil masyadong matalim nga yung needle, hindi mo na siya pwedeng balikan ng maraming beses. Magsusugat na yun mga tol. Ayun naman ang kinaganda dito sa cartridge na to. Dahil halos isang pasada lang pasok na talaga. Dahil matalim nga siya. Ganun pa rin, 9 volts pa rin ako dyan mga tol. Kaya medyo maingat ako sa paglilinya, sa pagdidetalye gamit yung liner. Tsaka yung hand speed ko medyo may kabilisan na ng konti dyan dahil hindi tayo pwede magtagal sa iisang spot dahil ayun nga magsusugat dahil masyadong matalim yung liner. Yung yung pakiramdam niya habang ginagamit ko, parang gumagamit ako ng Emala. Yung datingan niya mga tol. Dun ko siya maikukumpara. Ang lang nito, advantage lang nitong JC Only meron siyang lagay nung finger ledge kumbaga. Doon mo maipapatong yung daliri mo para mas control mo yung galaw ng needle. Tsaka hindi nakakangalay at marerest mo talaga yung daliri mo. Makaka-reduce din siya ng fatigue. Yan, pansinin nyo yung detalye dyan mga utol. Stand out siya compared dun sa mga round shader na detail. Kasi mas sharp yung nabibigay niyang outcome. Alam ko dyan sa Pilipinas, may mga part din sila ng pro team na sponsored artist, yung JC Only sa Pinas. Ang hindi ko lang alam kung sino yung distributor nila dyan. Mas okay sana kung matetesting nyo rin. Try it yourself mga tol. Bali pwede rin kayong mag-order sa website nila. Ilalagay ko sa description box yung link. Tapos gamitin nyo na rin yung coupon code ko para may discount kayo. Kung o-order kayo Ito, bumalik na ako sa round shader mga tol. 3RS ulit. Shadean ko na yung ibang parte kasi hindi pwedeng round liner yung ibang shading ko dyan Wasak yan.
Bali maliit lang tong tattoo na to pero inabot kami ng 4 na oras mga tol eh. Yung tattoo pala na to nire-represent ng client. Kumbaga dinidedicate ng client ko para sa kanyang partner na namayapa. Fantail bird pala tawag dito mga tol. Ito, bumalik na tayo sa round shader. Yung gitna lang ng mukha yung ginamitan natin ng round liner. Pansinin niyo yung pagkakaiba. Mas makapal siya tsaka hindi sharp yung resulta niya. Tsaka hindi ko na rin ini-stencil mga tol yung mga maliliit na detalye kasi matagal lang sa oras eh. Kumbaga mag-freestyle na lang ng mga detalye. Sabayan nyo na lang yung flow dun sa reference. Yan, nag-white na ako. Bright white ng Starburst Colors. Napakatingkad niyan mga tol. Pati yung hili niyan hindi siya nagbabrown, hindi nagdidilaw. Bali makakabili pala kayo ng Starburst Colors sa Lost Sailor Tattoo Supply. Meron yun sa Cebu. Meron din kay Sir Marvin Gepolo, Triple M Tattoo Supply, dyan sa Pilipinas. Meron sila sa Shopee para matry nyo yung Starburst Colors. Kasi ganun din mga tol eh. Gumagastos na rin kayo sa ink eh. Quality na yung bilhin nyo mga tol. Bali itong pinapang-highlight ko pala mga kautol ko round shader pa rin. Kaya halos itong pyesa na to binuo talaga ng round shaders. Bali nagdi-dilute tayo ng white minsan para hindi ganun puti yung outcome niya. Kasi pagka hindi mo dinilute to, hindi mo sinawsaw sa distilled water, sobrang tingkad ng puti nito mga tol. Talagang mangingibabaw siya dun sa pyesa. Ginagamit ko lang yung pagka-solid white nito sa mga importanteng part tulad yung mata tsaka yung ibabaw ng mata. Yung ibang part na highlight lang, dinidilute ko yun mga tol. Binabawasan ko yung tingkad niya. Kaya sana matry nyo rin tong JC Only na brand mga tol. Sobrang sulit nito. Sa mga gusto palang umorder, nasa description box lang mga tol yung links. Ito, patapos na tayo. Yan, kaya pala mapula yung part na yan. Pinasadahan ko yan nung white na sinawsaw ko dun sa dilaw para mayroon siyang base color pa rin. Kasi kung napapansin nyo, pag guhit-guhit lang yung ginagawa kong highlight dyan, kaya meron pa siyang base color. Yan, patapos na tayo mga tol. Yung buntot na lang ng fantail yung hina-highlightan natin dyan. Tsaka hindi ako nagso-solid line na highlight para mukhang natural lang. Hindi yung solid na isang habang linya na puti. Yan, ganyan lang yung ginagawa ko mga tolo. Hapyaw lang. Kung may mga katanungan pa kayo mga kautol, comment nyo lang sa baba. At ito na yung resulta ng ating 4 na oras na tattoo session. Overall, ang masasabi ko sa JC Only cartridge ay very recommendable siya. Maraming salamat mga kautol.